Okay mga kapatid, dito na naman po tayo sa isang reaction video. Manonood na naman po tayo ng balita. Ano ba tong secret, ano na to? Secret mission. Hindi, secret ano daw? Meeting. Sino bang nag-secret meeting? Totoo nga ba may secret meeting? Pinapalabas ba nila na, nagkaroon ng secret meeting? Itong si BP Sara? Tsaka si BBM? O hindi naman kaya si BP Sara nakipag-meeting kay Trump, mga ganon. Magkakaalaman natin yan. Contrip nyo na may kasabang reaction video. Panoorin na po natin ito ng sabay-sabay. Meron pong nag-leak na information na ito raw si Vice President Inday Sara Duterte at itong si President meron raw naganap na secret meeting. Anong secret meeting yan? Narito ang Balitang Pinoy TV. Ano kaya yun, mga kapatid? Okay, magandang hapon po dito sa Donmar TV. Meron pong nag-leak na information na ito raw si Vice President Inday Sara Duterte at itong si Presidente Bongbong Marcos meron raw naganap na secret meeting. Baka tanim ano na naman yan diversion meeting ano kaya? Talaga? Sinabi nila yon? Parang diversion nangangamoy diversion Totoo ba? Si VP Sara makikipag-meeting o makikipag-ayos? Sa Japan, yan po ang alamin natin dito sa vlog na ito. Kasi po, meron pong nag-leak na impormasyon na ito sa Malacanang mismo. Okay? Alamin natin kung gaano ito katotoo at ano ang pinagmitingan ni VP Sara at ni PBBM. At din umano, totoo ba? Disclaimer hindi tayo nagsasabi Sabi rin niya daw, hindi rin siya nagsabi. So saan galing yung chismis na yon na nagkaroon sila ng meeting? Kasi kung si VP Sara, parang hindi ata siya makikipag-meeting. Si BBM, parang hindi rin makikipag-meeting. Kung makikipag-meeting si BBM, parang sinabi niya na rin na magbati na tayo para pag ikaw maging presidente, hindi na ako makukulong. Parang ganun ba yun? Tali tayo. Ipinalabas pa nila na si Bongbong Marcos raw ay parang sumuko raw dahil hindi na niya tanggap na si VP Sara ay masyado nang minahal ng taong bayan at siya bagsak lang ng bagsak ang kanyang rating. Anong negative na ba si BBM? Kasi 27 yung huling nakita ko Tanong ko lang may 57 na ba? Papunta na ng edad niya yan. Okay. Yan po ang mainit na talakayan natin ngayong araw, ngayong hapon na ito. Kasi nag-trending ito sa social media. Pero bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan at malaman natin ang katotohanan patungkol po dito sa issue na ito. Okay? Like and share na. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, at sa tingin ninyo ay nagugustuhan ninyo ang ating talakayan dito sa Donmar TV, ay mag-subscribe na po kayo. Okay? Kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? So subscribe na So ito, panoorin natin ito Ito yung pautot ng Malacanang ngayon. Kasi tinanong siya dito na gaano yung katotoo? Ito, i-play natin. Play. Yusek, over the weekend, may mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the president. What can you tell us? Imagine that one Yan ang ipinakalat ng mainstream media. Hindi pala nanggaling sa mga vlogger. Nanggaling pala dun mismo sa tanong ng media. Na si VP Sara po ang gustong makipag-private meeting. Sa Japan pa talaga About this. Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon ay wala tayong makukumpirma. Pero wala rin po kayo dinedeny by saying that. So should such a request be made, is the president inclined to grant that request? Hypothetical question. Kasi ang sabi nila ngayon, si BBM raw doon sa Japan, parang sumuko na. Parang ayaw nang makipaglaban ni BBM dito kay VP Sara. At dahil ginagawa raw yan ni BBM para peace na, kasi para raw magka-okay ang mga taong bayan, hindi na mag-away-away ang taong bayan, kasi yan raw ang kailangan ngayon ng bansang Pilipinas, magka-unite ulit si VP Sara at si BBM. Napatawa ba kayo? Hindi yan gagawin ni VP Sara? Okay? Hindi po kailangan ni VP Sara para kasi ang pautot nila si VP Sara raw ang humingi ng meeting.
So, tinitake advantage raw ni BBM. Okay, ito yung pautok nila, ha? Tinitake advantage raw ni BBM na, okay, makipag-meeting man itong si BP Sara, makipagkaibigan na lang ako. Ganon raw. Na, Para sa akin, hindi gagawin ni BP Sara yon, ano. Hindi naman kami close ni BP Sara. Pero parang ang labo naman nun. Si BBM din hindi rin gagawin yun eh. Kasi magkaaway silang mortal ngayon. Hindi ho sila talaga pwedeng magtagpo ulit. Hindi na sila tinadhana. Wala, di ako naniniwala. Ang tanging nakikita ko lang na dahilan, baka ito'y diversion, no? gagamitin raw ni BBM si BP Sara. Yan ang mga sinasabi ng mga vloggers sa kabila na gagamitin raw itong si BBM, si BP Sara kasi malakas yung rating ni BP Sara. Unti-unti nang lumalapit si BBM ngayon para makipag Kasi kung mangyayari yon, alam ko magagalit ang taong bayan kay BP Sara. makipagkaibigan ulit. And sabi ng kabilang vlogger, this is a Kayo, ano sa tingin niyo mga kaibigan? Karapat-dapat ba si BP Sara maging magkaayos na sila ni BBM? Kung ako si BP Sara, ayoko. Sa kabila ng lahat ng ginawa niyang kasiraan, ganun-ganun na lang ba yun? good thing kasi magka-unite ulit ang mga taong bayan. Halos yurakan na nila, taplakan na ng lupa si BP Sara, tapos ganun-ganun na lang. Pinabayaan niya si BP Sara. Diba? Nung unit team pa ako noon, no? Sorry. Nung unit team pa lang ako noon, kasi unit team tayo noon eh. Nakikita ko, ginugurgur na si BP Sara, baliwala lang kay BBM, parang hindi niya pinagtatanggol. Samantalang nung eleksyon, talagang sanib puwersa sila. Kaya nakikita ko itong si BBM, wala talagang utang na loob. Hindi ako naniniwala makikipag-ayos yan. No? Bahala na kung nag-away-away sila noon. Meron naman mga gagong vlogger, ayaw namin dyan kay BP Sara. Lustay. Sara Lustay. Kapag sinabihan mong lustay si BP Sara, naniniwala ako na kapag sinabihan mong lustay si BP Sara, isa lang ang ibig sabihin nun, maaring mahina ang pag-unawa mo o hindi naman kaya talagang bayaran ka. Dalawa lang talaga siya eh. Kasi imposible, hindi mo ba nakikita yung mga nangyayari ngayon? Diba? In the first place, ang mga DDS rin, hindi yan maniniwala sa ganitong bagay na ito na magkita pa talaga sila. Doon pa talaga sa Japan. Bakit sa Japan? Diba? Sino kayo nagpakalat nito? Pero, ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang Saan kaya pupulutin si Manang Claire or saan yung susunod niya magiging trabaho kapag siguro mayaman na to, malaki na siguro sweldo nito, no? Baka may mga bonus pa to kahit di na magtrabaho no? Di ko lang ma-imagine, ano na kayang magiging kahinat na ni Manang Claire kapag tapos na siya sa termino ni BBM. Hindi. Alam mo, Ate Claire, ang pautot nila, ikaw raw, dinideny mo raw. Okay? Yan ang pautok ng mga nag-leak dyan sa Malacanang ha. Dinideny mo raw. Kasi wala pang instruction ni Ma'am Shi o ni Banga. Di ko lang. Or, eto na ba yung plan D ninyo? Nasa plan Ang dami ng plan plan A, bigo. Plan B, plan C, plan E, plan D. Yung impeachment, nangangamote na sila doon. Hindi pa rin nila mapatunayan na si BP Sara may kasalanan. Plan A tapos na, plan B tapos na, plan C tapos na. Makukulong na si Martin. Si Martin, i-reveal na si BBM. Pero totoo ba talagang si Martin Romualdez makukulong na? Ako hindi ako naniniwala rin kasi parang nakikita ko pautot na naman ang mga to eh. No? Ako ayoko maniwala talaga dito. Parang ganun. So plan D na ito, makipagkaibigan na lang, ganun. Plan D? Tingnan lang Labo, natin. no? katugunan sa ngayong araw na to. But that was then. Since then and now, things have been said and done. So is that to say that the president remains open to reconciling or working with the vice president? Sa lahat ng kababayan natin. Sa lahat ng Hindi niya sinabi Ayaw niya, no? Parang gano'n na rin. Parang tinatanggihan niya na rin kasi sa lahat na kay BP Sara lang. Sabi niya, sa lahat. Sa lahat raw. Ayaw pang aminin ba? So, walang secret meeting na nangyari. Ako sa totoo lang, ako naniniwala ako na si Bongbong Marcos gusto itong makipagkaibigan ulit kay BP Sara.
Kung titignan ko yung dahilan o anggulo kung bakit mangyayari yon, siguro para hindi makulong si BBM. Pero hindi naman papayag si BP Sara kasi si BP Sara gusto niyang managot yung mga may kinalaman sa flood control. Eh sino ba mga pumirma-pirma dyan? Kasi alam ni BBM na mali siya. Nagkamali siya na pinili niya si Martin Romualdez. Pero wala na, it's too late. Tsaka sa tingin ko, napasubo na rin si BBM. Eh wala eh, kailangan niya na rin din panindigan siguro. Okay? Ayaw na ni VP Sara sa kanya. It's too late already. Kaya talaga, it's too late na talaga. Okay, maraming. Ayan, wala na naman yung mic ko, no? Bago pa tayo sabotahin manabotahe itong mga gurguran. Hanggang dito na lamang tayo mga kapatid. At least nalaman po natin, hindi pwedeng mangyari na magkaayos sila. Kasi hiwalay pa rin ang dikolor sa puti. Lagi niyong tatandaan, masyadong hiwalay yan. Nabubulok, tsaka hindi nabubulok, kailangan magkahiwalayan. Kasi madadamay at madadamay, no? Kaya sa tingin ko lang din, baka may mga time na inoopera na si BP Sara o kaya, ito lang ito'y sariling vision ko lamang to, hindi to totoo. Kasi yung iba, kayang-kaya nilang kayang-kaya nilang suhulan. Pero itong si BP Sara, hindi po nila kayang suhulan, kaya halos nagsama-sama na po silang lahat para pabagsakin si BP Sara na hanggang ngayon, hindi pa rin nila kayang mapabagsak. Yon ang pinakamasakit. Kaya natataranta na sila, nagsama-sama na silang lahat, kahit yung mga imposibleng mangyari noon na dilawan, tapos BBM magkasama na, para lang kasi nga ayaw nilang i-impeach si BBM, impeach. Napakadali na lang talaga kung tutuusin kotang-kota na dahil pirma pa lang ng GAA Tapos yung pagiging weak leader niya talagang wala na. Negative na siya, ayaw na ng mga tao sa kanya pero tinutuloy niya pa rin para sa akin, dapat may impeach si BBM. Kaso pinakawalan nila kasi nga ibig ko sabihin pinakawalan hindi na impeach si BBM kasi nga pag na-impeach yan si BP Sara ang magiging presidente at lalong mayayari yung mga dilawan na masasama. May mga dilaw na matitino pero karamihan talaga sobra, halos lahat sila masasama. Wala silang ibang intensyon kundi kapangyarihan din, no? Hindi sila makabayan. Kasi kung makabayan lang, kahit tumulong sila sa kapwa, walang camera, okay sana yon. Nakita natin yon kay BP Sara. Biruin mo, confidential fund, ginamit pala dun sa foods at saka sa gamot, sangkapa. Kaya mga kapatid, hanggang dito na lamang. Thank you very much.